Hello, and good evening everybody, and welcome back na naman sa ating channel. Nandito na naman po ang Expat Update at syempre, kalap-kalap tayo ng mga mai-share nating mga nangyayari. Syempre, reaction na natin. Unahin muna natin ito, controversial. Katunying at saka sino ang pangalan nito? Ah, halos hindi makapaniwala dito sa budget insertions ni Senator Risa Hontiveros. 3 billion, 3.1 billion yata ito. Mas mainam na sila na ang panoorin natin. Okay? Let's go! Pasok! To be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. Hindi, sa buong budget Nasa 3 point ano siya? mahigit 3 billion, 3.01 billion. Billion, no? Tingnan ko na nga para Sige nga, ikaw na magsabi, oh. Sige, hanapin muna. Habang naghahanap muna si Manong Sir. Ano ba ang ng insertions? Saan ba nagiging masama ito? Kasi ang taong bayan naguguluhan na dito. Kasi mukhang may pananaw yung iba na masama ang insertion. Yung iba naman, tama yung insertion. Ano ba talaga ang pinaka-rules nila dito? Kasi maski tayo, hindi natin malaman kung kasi may mga sasabihin nila, wala namang masama sa insertion. Pero ang tanong, wala naman palang masama, tama pala ang insertion. Bakit nila dinideny na mayroon silang insertion? Tulad dito, 3 billion insertion. Ano ba ito? Normal? Anong klaseng budget ito? Anong mga saan nila pinagsisingit? Saan napunta? Yun ang mga katanungan na nagpapasama kung sakali. Kasi hindi natin alam. Di ba? Insertion or amendments ang tawag nila. Pero ito napakalaki, 3 billion. Saan to? Dapat to magpaliwanag to si Senator Risa Ontiveros kasi ay hindi basta-bastang pera ito. Ay yung mga PhilHealth dati hindi na nga nasasagot eh. Tapos tumira na naman ng ganito. Tapos hindi lang to, sa 3 billion na ito, ang sabi nila, mayroong 750 million for infrastructure. Hindi natin alam kung sa flood control yon. Mamaya lilinawin nila. Okay? So, eto, sige. Ituloy nyo na po at para maliwanagan yung mga kababayan natin. Makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget. Saan mo ba nakuha yan? Para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito. sa Ontiveros? 3 billion 3.035 billion. 3.035 billion 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, yung amendment. Oo, insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa 700 billion, nasa 750 million. Ayun, narinig nyo na po. 750 million yung sa flood control yata. Okay? Tapos 3 billion mahigit. Dapat ipaliwanag ito ni Madam. Madam, another controversial na naman. Kasi alam niyo naman nga, diyan, lagi nating ulit-ulitin ito. Kasi nga, parang ipinasok na yan sa Committee on Rules. Nung napanood natin yung last na sinabi ni Senator Marcoleta. Tapos pinaliwanag pa nito ni Tito Soto yung tungkol sa insertion na wala daw siyang insertion mula 1992 hanggang ngayon. Makikita natin yan.
Kasi kung wala silang insertion, isa sa mga gumugulong katanungan sa akin, bago siya umupo or pagkatapos nilang manalo ng manalo sa eleksyon, may nagko-congratulate. Yung nagko-congratulate nasa DPWH. Tapos nagtatanong kung ano yung mga programang i-insert niya. Nandoon yun sa privilege speech ni kung nakikita nyo, sa privilege speech, basta kung nasusundan nyo tong mga videos natin, nandoon yun sa unang privilege speech ni Senator Lacson, yung text message ni Cabral kay Tito Soto. Yeah. Ang tanong dito, matagal na ba silang textmate? Or sino-sino pa? Yan. Sino-sino pa sa mga senator ang ka-textmate ni Cabral? Kasama ba dito si Senator Risa Ontiveros? Ay, yan ay hindi natin napapatunayan pa. Mga nagtatanong lang tayo kasi para naman maliwanagan yung mga kababayan natin. So, ihintayin po namin yung sagot ni Madam Risa Ontiveros sa bagay na ito. 3 billion insertion. So, tapos tayo dyan. Dito muna tayo sa kabilang side. Medyo English ito. Bahala na kayong umintindi dahil konti lang din yung baon natin pagka English yung usapan eh. Kasi dito sa Senado, nagkakaroon ng ugong. Malakas yung ugong. Hindi lang basta ugong, parang dumadalungdong na ito. Na baka, hindi kabayo, hindi kambing, baka may mangyaring balasahan na naman. Ang masaklap nito, ilang buwan, isang buwan pa lang, sandali pa lang na nakaupo itong mamang ito, ipinakita kasi yung malinaw na para silang may pinoprotektahan. Ito tatanong tayo parang may pinoprotektahan. Dapat manggaling sa kanila. Dahil bakit? Pagka yung binabanggit na yung mga taong hindi pwedeng pangalanan dyan sa Senado, biglang humihinto. Tapos, itong ang linggong to, wala tayong blue ribbon na hinihintay natin eh. Kung kailan ito magre-resume, di ba? Wala pang advisory. Yung mismong mga membro, minority leader na nagsabi, si Assistant Minority ng Blue Ribbon na si Senator Marcoleta is siya lang nagsabi na wala pang pasabi ang ating chairman, magiting na chairman kung tatagal pa kaya dyan. Kasi taong bayan na ang nagsasalita. Na kung hindi nyo kaya na pangalanan o hindi nyo kayang ituro o kung may iniiwasan kayo, ay umalis na kayo dyan. Iwan nyo na yung Blue Ribbon Committee. Ibigay nyo doon sa taong para hindi kayo, para safe. Para safe kayo. Ang problema, tinilaga kayo dyan, talagang ganyan ang gagawin nyo. To protect. Pero hindi sambayan ng Pilipino ang pinoprotektahan nyo. Kundi, iilang mga matataas na politiko. Ito, diretsahan na tayo dito. So, itong isang balita, parang may pipintong kuo. Kasi, English to, Sige, pasok, Mr. DJ ng ABS-CBN. 5 Philippine senators reportedly plan to bolt from the majority bloc in dismay at how the Senate is handling its probe of public works corruption.
RG Cruz has the details. Na talagang Senator J.V. Ejercito reveals 5 senators, himself included, thought of bolting the majority led by Senate President Vicente Soto III to turn independent. Ejercito believes the investigation on the flood control mess has lost focus on the true culprits. The Senate Blue Ribbon Committee inquiry has so far led to the investigation of 3 sitting senators, Francis Escudero, Jingo Estrada, and Joel Villanueva, while only 1 congressman has been implicated, resigned Representative Zaldi Co, who chaired the House panel tasked to work on the budget. 2 former senators, Nancy Binay and Ramon Bong Revilla Jr., have also been tagged in the scandal. open the period. On Thursday, Ejercito confirmed an ethics case was filed against Escudero, which Escudero sees as a political retribution and harassment from the camp of former Speaker Martin Romualdez. For Ejercito, the problem emanated from the House, echoing Escudero's speech last Monday. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. If the 5 joined the 9-man Senate minority, they'd have more than enough to change the Ayun, narinig nyo. Hinahayaan na lang silang makaalis. Paano ba ito? Di ba? Ito yung mga katanungan. Alam nyo, pinaka-the best dito. Yun nga, sinasabi natin. Itong si Senator Lacson. Para safe ka doon sa pinoprotektahan mo. Mas mainam na alisin ka dyan sa pwesto. Kasi pag naalis ka dyan sa pwesto, di, may dahilan ka na pasensya na. Hindi natin maprotektahan. Tapos itong si Senator Soto, nangangamba na itong mga ito. Kasi, tingnan nyo nga, nauna na itong si J.B. Ejercito. May susunod yan. Sinabi lang nila, pero nag-ano na sila, kumbaga, nagbibigay na sila ng yung paalala para hindi mabigla itong mga nandyan sa yung mga nakaupo dyan sa majority. Kunwari lang, nasasabihin na magre-resign. Pero pag nagkabutuhan yan, pupunta rin sa majority yan. Kasi, tingnan nyo, nag-resign. Pag nag-resign yung 5, pasensya na po. Meron pang yung sabit yung natin, yung ubo natin kahapon. Excuse me. Pag nag-resign yung 5, wow, siya na lang, nauna siya. Pag mag-resign siya, pupunta siya ng independent, okay? Independent siya. Di ko na lang, 15 o di 14 na. Okay, 14. Tapos, yung 4 pa, na mawawala kung sakali, wag na nating pangalanan. Di 14 plus 4, di 10 na lang yung nasa majority. Okay. 10 yung nasa majority, 10 yung siyam yung nasa minority, 5 ang mapupunta sa independent. Nako. Konting-konti na lang. Isang boto lang. Yari na yung majority. Ay marami dyan yan si Nick Subiri na gano'n na rin. Voice out na rin. Nagkakawatak-watak kasi kayo dyan. Isa lang naman ang naging problema dyan na nakikita ng mga nasa kongreso, yung mga senador yung hindi kayang manindigan ng Senado. Diba? Kaya nagkakagulo Kaya nga ito si Senator Marcoleta, isa sa mga game changer dyan sa Senado. Lagi kong sinasabi yan. Kasi, hindi niyo nakakayanan yung argumento ng ng tao.
ng senator. Hindi nila nakakayanan eh. May punto eh. Punto na nasa batas. Eh yung argumento nyo, napakababaw. Naku po. Sabi nga, ika nga eh, mababaw pa sa kinalaykay ng manok. Eh tayo nga eh, kahit na mababaw lang yung pinag-aralan natin eh, nakikita natin kung gaano kababaw yung mga argumento ng mga ito tulad na sa gagawin nilang issue yung witness. Yung gagawin nila pati yung affidavit eh, gagawin nilang pasasamain nila yung witness dahil dan sa affidavit na yan. Pero hindi nila tinitignan yung sworn nag-ano siya sa Senado, di ba? Take ng oath. Tsaka sinalaysay niya. Alin ang mas mabigat doon? Yung nagsabi siya dyan sa, naka-under oath? Yung nadamay pa yung yung abogadong anong tawag nito, namimiki ng pirma. Pinipiki, namimiki ng pirma. Hindi. Tama naman yung pirma niya kasi ang lang, dalawa. Iba yung pirma niya dun sa isa, iba yung pirma niya dun sa isa. Okay? Pero okay ba yun? Okay ba yun? Dalawa ang pirma mo? Yan ang mga katanungan. So, tuloy muna natin para mamaya tayo mag-comment. The leadership. But Ejercito clarified it was just something that crossed his mind as he expressed frustration over the current state of affairs. The senator also insists no one is moving to unseat Soto. On Wednesday, Majority Leader Miguel Zubiri maintained the Senate is united, but at least one senator does not share this view. Senator Amy Marcos announced that she has left a group chat for senators. Marcos asserts it was being used to harass senators. The Senate President himself insists he is not against any senator, adding he respects everybody's opinion. Marcos earlier said she was confused due to claims the Blue Ribbon panel will no longer hold hearings and may just release a partial report. Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson chided Marcos, urging her to listen to plenary sessions and to read announcements in their group chats so she will be aware of developments. RG Cruz, ABS-CBN News. Ayun. So, yun yung kabuuan ng video natin sa ngayon. At siyempre, konting komento lang. Tungkol doon sa konting reaction lang natin. Ano ba ang mangyayari? Aabangan natin to. Kasi meron din tayong nakita about kay Mig Zubiri. Hindi ko makita yung video. Parang nasa Facebook yata yun. Hindi ko makita na meron din siyang sinabi tungkol dito sa liderato ng kwan ngayon ng Senado. Pag makita natin, siyempre isasama natin sa video. So, nandito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at sana'y huwag kayong magsawa at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, andyan lang po ang subscribe button sa baba. Just click lang at kung kayo po ay gustong sumali sa ating community, nandyan lang po ang join button. Just click lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood. Shukran.